algebraic equations. We will be now discussing indirect methods. So our learning objective for today, hindi na kasama ang 1 and 2 since ang 1 and 2 natin is about Gauss elimination and Gauss-Jordan elimination. Ito ay na-discuss na natin last meeting under ng direct methods. Okay, so for today we will be discussing and we should be able to apply the Gauss-Seidel and Jacobi iteration in solving systems of linear equations, which is they are under the indirect methods for solving XYZ, or yung mga mararaming equations. Okay? So, we should be able to know how to assess diagonal dominance of a system is kasi sa indirect methods, we are, ano, when using indirect methods, we first need to see if it has the diagonal dominance. So, sa example, makikita natin kung ano ang ibig sabihin nitong diagonal dominance na ito. Okay? So, recap muna tayo. Anyone, ano sa tingin niyo yung pagkakaiba ng Gauss elimination and ng Gauss-Jordan elimination? Yes po, Mr. John. John Vin, yung unang tumaas. Sa Gauss elimination po is yung tatlo po sa pinakamababang sulok lamang po yung gagawing zero. Tapos dun po sa Gauss Jordan is pati po yung taas. Okay, Or in short, and sa Gauss elimination, pwede rin naman yung taas, basta either lower or upper triangular is we need to eliminate it and make it to 0 while transforming the diagonal into 1. As for Gauss-Jordan elimination naman, ito nga yung refinement ni Gauss elimination. Anong ibig sabihin ng refinement na Gauss elimination? Again, ang refinement is pag na-reduce na natin or na-exterminate na natin yung upper and lower triangular, nagawa na nating 0, sa matrix pa lang, kitang-kita na natin ang values ng XYZ. Kung ano ang value nila sa matrix. Again, ang direct method is solution-based. Pagdating naman ngayon, dito sa indirect method, it is iteration-based. Okay? So, indirect methods are those that uses iterations to find the approximate solution. So, again, when we are using iterations, hindi mawawala ang approximation. This is done with an initial vector and then successive approximations are generated that eventually converges to the actual solution. Unlike direct methods, the number of operations required by iterative methods is not known in advance kasi sa direct method, again, is solution-based. So, in short, parang sa solution pa lang or sa pagsosolve natin, alam na natin kung kailan tayo magtatapos. Unlike dito sa indirect method, since iterative ito or iterations, hindi natin pa alam kung makakailang iterations tayo unless ang sinabi ng problem is to perform kung ilang iterations. So, before we begin, kung ano ang Gauss-Seidel tsaka Jacobi iterations, may background na ba kayo doon? Na-discuss na din ba ito sa inyong previous subjects? Or hindi pa? Hindi pa po, sir. Okay. So, bago nga ito sa inyo. So, punta tayo kay Jacobi method. Jacobi method or Jacobi iteration method. It is named after Carl Gustav Jacob Jacobi. This method makes two assumptions. The system is given by itong figure natin na to and has a unique solution and that the coefficient matrix has no zeros in its main diagonal. Bakit no zeros in its main diagonal? Again, kapag nagamit tayo ng indirect methods, dapat ang diagonal natin is yung nagdo-dominate sa equation or sa matrix. So, Jacobi method. To begin the Jacobi method, solve first or punta na lang tayo dito sa example. Use Jacobi method to find the solution to the system of linear equations. In the previous example, perform 7 iterations. Ayan, sinabi naman na perform 7 iterations. So, after 7 iterations, titigil na tayo. So, dalhin ko lang kayo dito sa whiteboard natin.
para step by step mapakita natin ang pagsosolve. Yan, kita na ba? Yes po, sir. Yan. Again, this is our equation. Ano? Ito yung given and we need to perform 7 iterations. So, ang unang step natin when using indirect methods, meaning maalin man yan sa Gauss-Seidel or Jacobi iterations, ito lagi ang step 1. We need to determine if it is diagonally dominant. Anong ibig sabihin nun? Titingnan natin ang diagonal niya. Ano? Yan, napapatang ko dito. Yan. Ang diagonal dito sa matrix na to is 5, 9, and negative 7. Ano? So, before we begin, gets ba kung paano nakuha tong matrix na to? Yes po, sir. Okay, so ito again, ang column 1 natin is yung x sub 1. Pagdating sa column 2, x sub 2, x sub 3 naman sa third column. Ano? Tapos ito yung answer sa labas or we can simply call it the variable b. Okay, so we are using Jacobi iteration method. So step 1, determine if diagonally dominant. Sa first diagonal natin, dito na tayo titingin. Upper left corner, we have 5. Ano? So to determine if it is diagonally dominant, our diagonal should be greater than or equal to the summation ng natitirang numerical coefficient sa kanyang row. So dito sa row 1, ano? We have 5, negative 2, and 3. 5 as our diagonal, we are going to absolute value it. Ano? Absolute value of 5 should be greater than or equal to, again, summation, absolute value ng negative 2 plus absolute value ng 3. Ano? So we have 5 is greater than or equal to 5. Ano? So true naman yung lumabas. Ano? 5 is equal to 5. Ano? So pwede siya. Next, we need to determine if the second diagonal is dominant. Ang ating diagonal 2 is 9. Again, absolute value. It should be greater than or equal to the summation ng natitira dito sa row 2. Ito lang ang titingnan natin. Ano? Hindi muna natin titingnan yung nandito. So, ano yung mga kasama niya? We have negative 3 tsaka positive 1. Again, absolute value. And ito nga ay summation. So, pag-a-add din natin. So, we have 9, which is greater than or equal to 4. Since this is true, tama siya, dominant yung diagonal 2. Then, pagdating naman sa diagonal 3, ang ating diagonal 3 is negative 7. So, again, absolute value, ano? It should be greater than or equal to, ano natira? Absolute value ng 2 plus the absolute value of negative 1. So, simplifying, we have 7 is greater than or equal to 3. So, true din to. So, ibig sabihin, itong diagonal natin is dominant. So, pag dominant ang diagonal, we can use indirect methods. Maalin yan kay Jacobi iteration or kay Gauss-Seidel. Ano? So, before we begin, any questions regarding sa dominant diagonal? Wala Wala naman. naman po, sir. Okay, so proceed tayo, no? Since na-determine natin na dominant diagonal siya, we can now proceed to iterations, using iterations. So, ang ating pagkuha ng x new is equal to 1 over diagonal times the quantity b, which is yung sagot, or ito, di ba? Minus n, or yung numerical coefficient, times x old. Okay? So, tingnan natin ito. Ito yung actual matrix natin, di ba? Yan yung mga x sub 1, itong column ng x sub 1, x sub 2, x sub 3, ito si b. Kapag ginawa natin ganito, a is equal to d plus n, which is actual equals diagonal plus numerical. Ang actual natin again, ito. Kopya lang. Which is equal to, ano ang diagonal natin? Yung diagonal natin is
5, 9, at negative 7. Ano? We're going to simply put 0 sa mga hindi diagonal. Then, for the numericals, edi yung natira dito, ano? Ang magiging 0 naman dito is yung diagonal, which is 0, negative 2, 3, negative 3, 0, 1, and 2, negative 1, 0. So, gets ba ito? Any questions dito? Kung bakit ganito? Wala. Okay, punta tayo dito. Again, ang ating formula for getting the x new is 1 over diagonal. So, x1 new is equal to 1 over diagonal. So, we have 1 over 5 dito. Ano? Dito naman, 0 over, 1 over 0, which is hindi naman pwede. So, 0 lang to. Ano? Kopya lang. Again, kopyahin lang natin to. I-over lang natin yung diagonal. Ano? So, 1 over 5, 0, 0. For row 2, we have 0, 1 over 9. Then, 0 to. Dito, 0, 0, negative 1 over 7. Then, again, tingin ulit tayo dito. We have 1 over t times the quantity b. So, ano yung b natin? We have negative 1, 2, and 3 minus n. Ito, kopyahin lang natin. We have 0, negative 2, and 3 for row 1. Then for row 2, we have negative 3, 0, 1. And for our row 3, we have 2, negative 1, and 0. Okay? So, ito yung ating nakuhang matrix. At kapag gagawin na natin tong formula or yung pagkuha ng x1 new, x2 new, at x3 new, ang titingnan natin is yung mga row. So, tingnan natin yung row 1. Ano? So, ang row 1 natin, ito lang. Ito lang yung titingnan natin. So, pwede nating sabihin na x1 new is equal to 1 over 5 times the quantity, negative 1, minus negative 2. Diba itong x1, x2, and x3? Minus or plus, kasi distribute natin yung negative sign. We have plus 2 x sub 2 old minus 3 x3 old. Okay, so tingnan natin dito kung paano nakuha. Ano? So again, x1 yung we have 1 over 5 times. Anong ating b? We have negative 1. Then, minus daw, ano? Minus, ang ating 0 naman ng x sub 1. So, x sub 2 na agad tayo. Negative 2. Negative 2. Since siya ay x sub 2, we have x sub 2 old. Then, we have plus 3. Nasa x sub 3 column siya. So, x sub 3 old. So, gets ba? Kung paano nakuha to? Any questions kung paano nakuha to? Sir, gets naman po. Pero need baga po laging lagyan ng mga X2 old at saka po ng mga X3 old. Sa solution nyo, okay lang naman sa akin kahit hindi, di basta masosolve yung ano. Okay tayo doon? Simplifying natin ito, we have 1 over 5 times the quantity, negative 1, distribute lang yung sign to x2 old. Then we have minus 3 x3 old. Ano? So, ito ang ating pagkuha ng x1 nyo. Okay? Pagdating naman sa x2 nyo natin, anong makukuha nating x2 nyo? We have 1 over 9. So, 1 over 9 times the quantity, we have 2 plus 3 x1 old minus 1 x3 old. Ano? So, susulat ko lang dito. Ano? So, we have 2 plus 3 x1 old
minus 1 x3 old. Or kahit wala na yung 1, ano. Dito sa baba, we have, sa x3 new natin, we have negative 1 over 7. Negative 1 over 7. Times 3 minus 2x1 old distribute plus 1 x2 old. So, ganun lang, ano. So, we have 3 minus 2 x1 old, then plus 1 x2 old. So, gets ba kung paano nakuha to? So, yan na ang ating formula for getting the x1 new, x2 new, and x3 new. Ano? Or may mas madali namang way. Again, balikan natin yung equations. Ano? 'Di ba itong ating equation, dito yung nasa row 1, ito yung nasa row 2, and ito yung nasa row 3. Again, sa row 1, ang kinuha natin is x1 new. So, itira lang natin si x1 new. So, we have 5x sub 1, which is equal to negative 1. Transpose ng itong dalawa, we have plus 2x sub 2 minus 3x sub 3. And dividing both sides by 5, we have x1, or multiplying both sides by 1 over 5, negative 1 plus 2x sub 2 minus 3x sub 3. So, parehas lang. Ano? Ito. Parehas lang. So, pwede namang ito na. Mas madali kasi ito eh. Ano? Pinakita lang natin ito kung paano nakuha yung Jacobi equation using the formula. Pagdating sa second equation, ang kinuha natin sa second row is yung x sub 2. So, we have 9x sub 2, which is equal to 2. Transpose lang natin itong dalawa. We have plus 3x sub 1 minus x sub 3. Then, dividing both sides by 9, or multiplying both sides by 1 over 9, we can get 1 over 9 times 2 plus 3x sub 1 minus x sub 3. Parehas lang, ano? Pagdating dito, ganun lang din. Ito lang uli yung kukuhanin natin sa row 3 or sa equation 3, which is ang natitira, negative 7 x sub 3, which is equal to 3 transpose again minus 2x sub 1 plus x sub 2. Then, multiplying both sides by negative 1 over 7, we will get negative 1 over 7 times 3 minus 2x sub 1 plus x sub 2. So, parehas lang yung nakuha natin. Ano? So, kayo nang bahala kung anong mas prefer nyo gamitin dyan. Ano? So, any questions sa pagkuha ng ating formula for x sub 1 new, x2, and x3? Wala? Naintindihan ba? Yes po, sir. Okay. Naintindihan ng lahat ha? So, since meron na tayong Jacobi equation or yung nakuha natin yan na formula for x1 new, x2 new, and x3 new, we can now solve for yung mga x new. Ano? So, first iteration, since wala namang giniven, again, pag walang giniven, we are going to use 0 as the initial x. Ano? So, we have x sub 1 is equal to 0, so as x2 and x3. Since nandyan na siya, substitute lang natin yan. Ano? So, x1 u is equal to 1 over 5 times negative 1 plus 2 times x2 old natin is 0 minus 3 times x3 old natin, 0. Cancel na to. Ang sagot natin for x1 u is negative 1 over 5 or negative 0.2. Ano? Pagdating sa x sub 2 nyo, we have 1 over 9 times 2 plus 3 times 0 pa rin since ang ating x sub 1 is 0 minus 0. Sagot natin. Ano? We have x2 nyo natin 2 over 9 or 0.2222 and so on.
Walang katupusan na 2. Ano? Pagdating sa x3 new, we have, substitute lang ulit ang x1 old at x2 old. We have negative 1 over 7 times 3 minus 2 times 0 plus 0. Wala na tong dalawa. Sagot, negative 3 over 7 or ano, negative 0.4286. Ano? So, ganun lang yung pagkuha ng mga x1 nyo, x2 nyo, and x3 nyo. Again, pagdating naman sa second iteration, yung mga nakuha natin dito, under second iteration, sila na yung x-old. Ano? So, kindly follow me, yung mag-solve din natin. Sabayan nyo ako para magets natin lahat. Kindly get your calculator na lang at sabayan din ako. Okay? Second iteration, again, anong ating x1 old dito? We have negative 0.2. For our x sub 2 old, we have 0.2222. For x3 old, we have negative 0.4286. Ano? So again, pagkagamit tayo ng calculator, ang gusto ko is yung buo ito, Pero kapag ilalagay lang naman sa solution, pwede na yung rounded off, sa 4 decimal. Pero again, sa calculator, yung buo para uniform tayo lahat. Okay? X1 yung under second iteration. We have, substitute lang, negative 1 plus 2. Ang ating x2 old na is ito. So we have 0.2222 minus 3. X3 old natin, we have negative 0.4286. Then our answer would be, ano dito? Anyone? Sir, 0.14604 po. Okay, 0.146 04 po. 04 and so on. So our x sub 2, sino makakapagbigay ng x sub 2 natin? Again, we have 1 over 9 times 2 plus 3 times, anong isasubstitute dito? Anyone? Negative 0.2. 0.2. Minus dito, x sub 3 old, di kopya lang ito, Negative 0.4286. So, ano sagot? 0.2032 po. 0.2032. Sa iba, ganito rin ba nakuha? Dito, sa ating x3 nyo, we have negative 1 over 7 times 3 minus 2 times negative 0.2 plus 0.2222 and so on. Ang ating answer dito, we have negative 0.5175. So again, ito ang ating magiging x-old na under sa third iteration. So third iteration tayo. X1 old natin is 0.1460 and so on. Then dito, sa x2 old natin, we have 0.2032. As for x3 old natin, we have negative 0.5175. Sige nga, ano sagot dito? X1 yun natin.
2 times x2 old natin, we have 0.2032. Minus 3 times x3 old natin, negative 0.5175. Where ang ating sagot is 0.1917. okay, 0.1917. Very good. So pagdating sa x sub 2 natin, we have 1 over 9. Again, substitute lang. So madali lang ano. Ang problema lang ay mahaba na naman ang solution. Maraming sulatin na naman ano. We have negative 0.175. Where ang x2 nyo natin, ang makukuha dapat dito is 0.3284 dapat yan, and so on. Tama ba? Yes po. Then we have negative 1 over 7 times the quantity, 3 minus 2 times x1 old natin, which is 0.1460, plus x2 old natin, which is 0.2032. Then, our answer for x3 nyo is, ano, 0.41, negative pala, negative 0.4159. So, meron na tayo uling nakuhang x nyo sa third iteration. Pagdating ulit sa fourth iteration, sila naman yung x old natin. Ano? Oh, so, for our x old one, we have 0.1917. Then, as for our second x2 old, we have 0.3284. Then, negative 0.4159. Ano? O, pagdating dito again, substitute lang ulit. Walang katapusan na substitution. Ano? Plus 2. X2 old natin, we have 0.3284 and so on. Then minus 3 times x3 old, negative 0.4159 and so on. Again, simplifying, ang ating sagot na makukuha dapat dito is 0.1847 and so on. Ano? Then for our x2 nyo, we have 1 over 9. Again, walang katapusan yan na substitution. For x1 old natin, kopya lang ulit, 0.1917, kopya or substitute, minus x3 old natin, negative 0.4159. Final answer natin dito, we have 0.3331. Then, x3 nyo natin, we have negative 1 over 7 times the quantity 3 minus 2, x1 old natin, which is 0.1917, plus x2 old natin, we have 0.3284. Then, ang ating answer dito for x3 nyo, it should be negative 0.4207. So, nakakahabol ba lahat? Gets kung paano nakukuha ang ating mga x nyo. Yes po, sir. Any questions muna or clarifications before we continue to the fifth iteration? Any comments? Wala? So, expect ko sa inyo, di nagigets natin yung ating lesson, since wala namang nagtatanong pa. So, pagdating sa fifth iteration, ang ating nakuha nating x new doon sa fourth iteration, yun na uli ang ating x old. So, for x1 old, we have 0.1847 and so on. For x2 old, we have 0.3331 or 0 ata to and so on. Then, pagdating naman sa x3 old, we have negative 0.4207. Substitution ulit, 1 over 5.
times the quantity, -1, plus 2 x2 old natin, we have 0.3331 minus 3 times -0.4207. Then, simplifying, using our calculator, we would get the answer dito na, 0.1856. Sige, tuloy-tuloy na natin para maka-solve din kayo. 185640456. Then for our x2 new, we have 1/9 times 2 plus 3x1 old, which is 0.1847. As for x3 old, we have negative 0.4207. Simplifying using our calculator again, we would get 0.33053050003. So may napapansin ba kayo sa ating mga sagot dito at sa X-old natin? Parang lumalapit lang hindi na nagkakalayo. So dito sa ating una, we have 0.1856. Or pagdating dito sa X1 old at sa X new natin, magkalapit na So lumalapit na tayo dun sa approximated value na malapit sa answer talaga. Pagdating dito sa X2 new at X2 old, we have 0.3331. Halos equal na, approximately equal kapag second decimal lang ang in-round off natin, di ba? We have 0.33 o 0.33. Lumalapit na talaga yung answer niya. Okay, so dapat ganun din yung sa inyo kapag kayo ay nag-i-iterate ng indirect method. Sa x sub 3 nyo natin, we have negative 1/7 times the quantity. 3 minus 2 times x1 old natin, which is 0.1847 plus 2x2 old natin na 0.3331. Again, ang simplifying using our calculator, ang answer dapat natin dito, negative 0.4233812043. Tumaas ng kamay. Yes po, Miss Bea. Balik po sa fourth iteration. Saan? Sa slide po ng fourth iteration. Sa slide ng fourth iteration. Yes po, may titingnan lang po. Yes po. Sir, hindi ko po ang sagot sa X1 nyo ay sa X2 nyo pala po ay 0.3323. Tapos sa X1 nyo po ay 3323. 0.1847. Ay, opo. Wait lang po. Just sa X1 po ay 0.1809. 1809. Wait lang ha. Calculate ko lang din. Kasi bang calculator ko? Wait lang ha. So, sa ating x1, 1/5 times -1 plus 2 times 0/405. Kung decimal ang nakuha nyo, kung fraction ang nakuha nyo, di better, mas madaling ita-type. Pwede naman yun ang ilagay natin. Ang nakuha ko dito is 0.184691358. Ano ba yung nakuha mo? Sir, buo po ba dapat ang decimal? Pag tayo magka-calculator, Okay yung po. buo. Yung buo tayo. Okay po. Okay po. Thank Para you po. uniform. Dito sa solution, pwedeng kahit hindi na buo, i-round off na lang natin para hindi mahaba yung isusulat natin. Again, kapag sa calculator buo, kapag sa susulat na ng solution, pwedeng i-round off. As long as yung nasa calculator natin is buo. Basta sa final answer tayo titingin.
uniform dapat tayo sa final answer. Okay? Any questions pa? Yes po, Mr. Carl. Sir, ask ko lang po sana if pwede pong makahingi rin po ng file po dun sa Jamboard po para po makita po or makasabay po. If, Dito. okay. Apo, sir. Sige, wait lang ha. Thank you po. So ito sinend ko sa ating meeting yung link. Kita nyo ba? Nabubuksan ba yan? Yes po, nabubuksan po. Okay, sige. So proceed tayo sa 6th iteration. So ito palang topic na to, since hindi naman ipopost ko na lang din sa Google Classroom yung ating topic for today para ma-review nyo din. Actually lahat din naman ay ipopost ko. So for 6th iteration, again ang ating x1 old, we have 0.1856404586. Then sa x2 old natin, we have 0.330530503. As for x3 old, we have negative 0.4233812043. Sige nga, kayo nga, solve nyo ang x1 nyo, x2 nyo, at x3 nyo. Kahit yung final answer na lang ibigay nyo sa akin. If na-gets nga. Anong answer natin sa x1 nyo, x2 nyo, and x3 nyo under 6 iteration? Zero point 18624092227 po. Okay, correct yun. 0.18624092227. Tama ba? Yan. Okay, very good to. Sa exam 2 natin, x2 nyo. Anong answer natin?
0.3311447311 po. 47311. Yung iba, nakakahabol ba? Yung iba, nakakahabol. Yes po, Okay. sir. Sige. O, X3 nyo natin. Negative 0.4227 499,404 po. Okay. Very good. Nakuha nyo. Ano? So, 499,404, sir. May 4 pa po. 404. 499,404. Okay, sorry. Yan. Sa iba, ito rin ba nakuha? Yes po, sir. Okay. Again, pagdating sa 7th iteration, we are simply going to copy ito as our X old. So, we have, ano nga to? Sa X1 old natin, we have 0.1862409,227. So, sa X2 old natin, we have 0.3311447,311. For X3 old, we have negative 0.4227,499,404. Sige nga, pakuha ulit ng X1 nyo natin, X2 nyo at X3 nyo sa 7th iteration. 0.2. 0.1 0.186107857 po. and so on. Dito sa X2 nyo natin, $0.331274744 po. okay, so 0.3312, ano yun? 747454 po. 74 and so on. Sa X3 nyo natin, Negative 0.4226661,265. 666 and so on. So, ito na ang ating final answer. Kasi sabi is to perform 7 iterations. So, kung ilalagay natin yan, 0.186107 and so on, or i-round off na lang natin to 4 decimal places. Dito, we have 0.3313. Then dito, we have negative 0.4227. So again, since itong final answer natin, tingnan natin ulit yung mga old natin. Kunyari walang sinabing perform 7 iterations. Ang sabi, get the approximate answer. Paano natin malalaman kung kailan tayo titigil? Tingnan natin yung ating decimal places. Tingnan natin to. Kahit hanggang dito na lang sa third decimal. We have dito sa X1 old, we have 0.186. Sa X2 old natin, we have 0.331. Then, pagdating dito, sa X3 old, we have negative 0.423. Dito sa ating final answer, we have 3 decimals na lang. We have almost exactly identical.
Liga. Kumbaga, mag-iiba na lang sila yung sa ating tuloy-tuloy na decimal. So kapag ganyan na yun ang nangyayari at wala namang sinabi kung ilan ang i-perform na iterations, ay di mag-aano lang tayo. Hahanap ng kung saan almost identical yung 3 decimal cases nila. Tapos tigil na. Okay? Naintindihan ba? Yes po, sir. Okay. Any questions? Kasi tapos na tayo dito sa Jacobi iteration method. Before we proceed to Gauss-Seidel, any questions regarding this topic? Wala? Naintindihan? Yes po, sir. Okay. So proceed tayo kay Gauss-Seidel. So punta muna ulit tayo sa ating handouts. Wait lang ha. Yan. So, balik muna tayo dito kay Jacobi iteration. Kung itatabulate namin, ito naman hindi ko na i-record sa inyo na mag-table pa tayo kasi ang dami nang nasulat. Dito, pagdating nga sa 6th iteration at 7th iteration, almost identical na. Kaya pwede na tayong tumigil dito if ever man na hindi sabihin na perform ng gentong iteration, nth iteration na ipe-perform. So, kaya ganyan, since the last two iterations, 6 and 7 are identical, we can conclude the solution as, so pwede na natin ito sabihin ang mga value ng x sub 1, x sub 2, at x sub 3. Okay? So, proceed tayo kay Gauss-Seidel method, a modification of Jacobi method. Bakit kaya siya modification of Jacobi method? Kasi yung process niya is wala namang pinagkaiba kay Jacobi iteration method. Ganun pa rin yung process niya. Ganun pa rin yung solution niya. Ang magkakaiba lang is yung x initial, or yung ating x sub 0 or x old. Yun lang yung mag-iiba sa solution sa paggamit ng Gauss-Seidel method. So it is named after Carl Friedrich Gauss and Philip L. Seidel. This modification is no more difficult kasi ganun pa rin yung process and solution. Again, ang pinagkaiba lang nila is yung paggamit ng x old or x initial. Next. With Jacobi method, the values of, again, yan yung sinasabi ko, yung x initial obtained in the nth approximation remains unchanged until the entire n plus 1 approximation has been calculated. With the Gauss-Seidel method, on the other hand, you use the new values of x initial as soon as they are known. So kunyari sa iteration x1u, dito pala, mas madaling i-explain dito. Yan. Di ba ang ating formula, kunyari, kinukuha muna natin ay si x1 or x1u. Pag nakuha na natin siya, pagdating kay x2 nyo, pagkuha ni x2 nyo, di ba x2 nyo yan, isa-substitute natin hindi na x old o x1 old. Yung kung ano agad ang nakuha natin, yun na yung value ng x1 nyo, ng x1 old sa pagkuha ng x2 nyo. Dito sa x sub 3 old, di kung ano yung given pa kasi wala pa naman tayong nakukuha. Pagdating kay x3 old, x3 no, ang ating isa-substitute na kay x1 ay yung nakuha din agad natin. Then pagdating kay x2, di kung ano yung nakuha natin. So ganun lang yung pinagkaiba ng Gauss-Seidel method kay Jacobi method. So ano pa yung pagkakaiba lang nilang dalawa? Mas
mas shorter method ang Gauss Seidel. Mas madali nating napapalabas yung sagot compared kay Jacobi iteration method. Mas mabilis napapalabas yung value. So, gamitin natin sa example, solve the system of linear equations using, hindi to Jacobi using dapat yan? Using Gauss-Seidel iteration and perform 5 iterations. So again, balik tayo dun sa ating whiteboard. Nandyan pa rin naman yan sa slide na dun sa binigay kong link. Yan. Kita na ba? Yan, kita na. So, using Gauss-Seidel method. So, again, we are going to make an augmented para mas madali nating makita. So, we have 5, -2, 3, -1. For our second row, we have -3, +9, +1, then 2. For row 3, we have 2, -1, -7, and 3. Again, yung formula natin, ganun pa rin or simply mga transposition and then multiply kung anong numerical coefficient. So sa x1 nyo natin, sige, kayo magbigay. Anong x1 nyo natin? Anong formula dapat? We have? Pakinig ako ng bagong boses. Sige nga, Mr. Luigi Castillo. Sir, 1/5 times -2. -1. -1 minus the quantity of -2 plus Okay. -2, huwag kakalimutan yung x X2. sub 2. Ano? sub 2 Minus, plus plus 3x sub 3. 3x sub 3. So, nakaganyan pa yan. So, isusimplify natin, we have simplifying. We have plus, then minus dito. Yan. Hindi naman necessaryong ilagay yung old. Nilalagay ko lang. Okay, gets ba kung paano nakuha to? Sige nga, dito sa x2 nyo, sinong pwedeng sumagot? Anong ating formula for getting the x2 nyo? Anyone? Sige nga, sige nga, Miss Alex. -1/3 po times the quantity of 2. Wait lang, ano yan? -1/3 po. Hindi na, kasi ito ang diagonal natin. Diba? Ay, okay po. 1/9 po. Okay. Times 2 Times 2. minus the quantity of -3 Okay. x1 old X1 old. at saka po yung 1 po x3 old. Okay, 1 x3 old. So, ganun. Sige. Kita ko naman na gets nyo. So, for x3 nyo, we have, again, itong diagonal natin. So, 1/d, which is 1 over diagonal, we have -1/7 times the quantity, ating b. Ito ang b. Again, ito ay x1, x2, column x3, then ito ang ating column b. So, we have 3. Distribute na natin minus sa natira na 2x1 old. Tapos minus, distribute. So, magiging plus na plus 1, x2 old. So, ganyan yung pagkuha natin ng mga formula. So, ito, i-simplify na natin,
So we have plus, then minus dito. Okay, so any questions ulit before we proceed? Gets ba kung paano nakuha to? Gets ng lahat? Yes po, sir. Okay. So again, before natin gawin to, ano ba dapat ang kinukuha natin? Before natin gawin to, anong first step natin? Kung nakinig kanina. We need to, Yung sa diagonal dominance po. okay, we need to first see if it is diagonally dominant. Since ito pa rin naman yung equation, katulad pa rin nung sa ating previous example, na-solve na naman natin, it is diagonally dominant. Ano, hindi ko na pinakita. Tinanong ko lang if alam nyo yung first step. Ano. So again, when using indirect method, we first need to see if the diagonal is dominant. Then we can now proceed to making the formula. Ano? Sa ating first iteration, again, walang given na x initial or x sub 0. Ano? So again, we are going to use 0 as our first initial. So again, pagdating dito, x1u, we have substitute ulit 1 over 5 times negative 1 plus 2. x2 old natin, 0. Minus 3 times 0. Again, ganun lang ulit yung answer. We would get negative 0.2. Ano? For our x2 new, we have 1 over 9 times the quantity 2 plus 3 times x1 old natin 0 minus 0. Our final answer for here, or simplifying it, we would get 2 over 9 or 0.155555556. Ano? Then for x3 new, we have negative 1 over 7 times the quantity 3 minus 2 times 0 plus 0. We have negative 3 over 7 or negative 0.5079365079. Okay, so gets ba kung paano nakuha yung mga yan at kung ano yung mga sinasubstitute? Gets ba? Yes po. Okay, so proceed tayo sa second iteration. Ano? Wait lang, charge ko lang yung laptop. Ayan. So proceed tayo sa second iteration. Again, sulat lang uli natin dito yung x old natin. Ayan, ayaw na magsulat. Ganun. Ayan. x1 old, ang nakuha natin is negative 0.2. Pagdating kay x2, ang nakuha natin is 0. Susulat ba? Sir, nawala po. Ay, sige, wait lang ha. Nawala din sa akin eh. Wait lang, bumagal ang internet dito sa faculty. Yan, kita na ba? Yes po.
Yan, balik tayo dito. So, sa under na tayo ng second iteration, ano? Ba't nawawala yung ano? Wait lang ha. Yan. So, x2 old natin, we have, ang nakuha natin kanina, previously is 0.15. Yan, ano, and so on. Then, for our x3 old, edi nakuha natin again sa first iteration, we have negative 0.5079365079. So, again, we are going to simply substitute, ano, so 1 over 5 times negative 1 plus 2 times x2 old natin, we have 0.1556 minus 3 times x3 old natin, we have negative 0.5079. Again, sa calculator natin, yung buo ha. Dito lang sa solution ang pwede mag-round up. Anong ating sagot dito? What is our x1 nyo dito? Yes po, Mr. John. Sir, sadya ko po ang X2 old po ay 0.15555 po. Sa x2 nyo natin, balikan natin. Dito? Ito ba yung tinutukoy mo? Opo, sir. Calculate natin. 2 over 9. Ay, 0 point. Tama. Sige, sorry. Thank you for noticing ano. So, dapat, ang sagot pala dito is 0.22222. Ano? Pati po, sir, yung X3. Yan. Buti naman na notice. Yan. Thank you, Mr. John. So, we have 0.222. Ano? And so on. Yung pagdating naman dito sa x3, ang sagot dapat ay yes po, Miss Bea. Sir, wait lang po. Nalilito lang po. Doon po sa part, pwede ka pong pakita nung ano po, nung PPT slide na may yung pong kulay blue. Dahil di ka po parang ililipat po ang value ng x1 doon po sa sunod. Pag Gauss Seidel po. Ano yon? Alin po? Dito ba? Yung pong Gauss Seidel method, yun pong PPT po kanina, sir. Ah, yung PowerPoint kanina. Sige, wait. Alin? Ito? Yan po, sir. Hindi ka po yung x1 po, pag Gauss Seidel po sa first iteration A, isa-substitute na po dun sa x2 na, yun po. Tama, pag po yun ang ginawa, tama po yun sa 0.1556. Ah, oo. Isa-substitute na yan.
Isa-substitute na dito. Pero na x1 pa lang yung ating sinosolve. Ano? So, tama po kanina sir yung 1.555 Okay. parang Dito gano'n. pala sa first iteration, Sorry. So, Opo. thank you for Okay. Correct, correct. Tama. Sorry. Balik tayo dito. Nandito na nga pala tayo sa Gauss Seidel. Tapos na nga pala ang Jacobi. Jacobi pa rin yung ginagawa natin eh. Yan, balik tayo dito. Thank you. So, dito, mali na pala to. Okay, wait lang burahin ko lang. Under na nga pala tayo ng Gauss Seidel. Yan. So, using Gauss Seidel na nga pala tayo, ganito na siya. So, pagdating sa x2 nyo natin, we have 1/9 times 2 plus 3. x1 natin is ito na pala. Ito na ang ilalagay natin dito. Ang isa-substitute. So, we have times negative 0.2. Tapos, minus, since wala pa naman tayong x3 na kukuha, di kung ano pa rin yung nandito. So, ang sagot natin dito ay, ayun, doon pala lumalabas yung yung ating 0.1555. Diyan pala yung lumalabas. So, thank you for noticing pala, Pagdating naman dito sa x3 nyo, ang ating isa-substitute na ng x1 old at x2 old, yung ating na-solve na. So, we have negative 1/7 times the quantity 3 minus 2 times yung x1 natin na na-solve. So, ganun si Gauss Seidel. Sinasubstitute agad yung nakukuha nating values. x2 old natin is ito na. We have 0.1556 and so on. So, ang sagot dito is negative 0.5079365079. So, sorry pala doon sa kanina. Any questions regarding pala dito? Any questions? Muntik nang umulit ng madami. None so far po. None so far. So, ating lalagay ulit dito, negative, 0.1556. Then for our x3 old, we have negative 0.5079365079. So, sa pagkuha ng ating x1 new, we have 1/5 times the quantity negative 1 plus 2. Kopya muna yung mga nandito kasi wala pa naman tayo ng sosolve. 0.1556 minus 3 times negative 0.5079. Again, pag italagay sa calcul, itong buo Ito sa solution, okay lang kahit hindi buo. Anong sagot natin dito? For x1, simplifying using our calculators, we would get the value of 0.
1,669,84127. Pagdating sa x2 nyo, we have 1 over 9 times the quantity 2 plus 3. Again, kung ano yun ang nasolve natin, yun ang ilalagay natin dito. So, we have 0.166984127 minus x3 old, edi ito pa, ano? Negative 0.5079365,079. Simplifying using our calculator, ang ating sagot dyan is, ano? 0 point ano? 334 po, sir. Okay, 3343. Ano? 0.33343209877. 677. Yan. So dito, pagdating dito, 1, negative 1 over 7, ano isa-substitute natin? 3 minus 2 times, ano? Yung bago po nakuha, Yung 0.166. 0.166 po. 0.166. 984,127. Dito sa x2 old, yung bago ding nakuha. Ano? So, which is 0.3343209877. So, simplifying ulit using our calculator, ang sagot dapat na makukuha natin dito is 0.4286218191. Okay? Makaka-follow ba lahat? Any questions so far? Yes po. Okay. So, proceed tayo kay third iteration. Again, third iteration, kunyari yung ano, ay, sige, ito, copy again, we have 0. Ano nga to? 0.166984127. Then, dito sa x2 ulit natin, we have 0.33 or 3209877. X3 old natin, we have 0. Negative pala, 0.4286218191. Sige nga, kayo nga magbanggit dito. 1 over 5 nang isa-substitute ulit. Negative 1 plus 2 times ano? 0.334 po. 3343. Ano? Minus 3 times Negative 0.428 po. or 286. Ano? Simplifying, ang sagot natin is, anong sagot dito? May nakakuha na ba ng sagot? Sir, 0.190901486 ka po. Okay, 0.1909014,865. So, pagdating naman dito sa Excel 2, we have 1 over 9 times the quantity, 2 plus 3 times 0.166894127 minus x3 old natin. Ay, mali, sorry. Kinopya ko na naman yon. We have 0.1909014,865. Kung ano yung nakuha. Ano?
Then, since dito ay wala pa, again, kopya kapag wala pang nakukuha. Negative 0.4286218191. Ano? So, may nagtaas ba ng kamay kanina? Okay na po, sir. Okay. Sasabihin ko lang po sana yung kinopya. Okay, sige. Thank you. So, ang ating final answer dito sa x2 nyo, under third iteration, it should be 0.3334806976. So, pagdating sa pagkuha ng x3 nyo, we have negative 1 over 7 times the quantity 3 minus 2 x1 old plus x2 old. Ay, ba't ko kinopya lang? Substitute pala natin. Ano, we have 0.1909014865 plus x2 old natin, we have, ito na, ano, 0.3334806976. So, ang ating final answer dapat dito is negative 0.421668246.4. Ano? So, pagdating sa fourth iteration, again, ang ating x1 old hanggang x3 old, kokopyahin lang natin. We have 0.1909014.865. Pagdating kay x2 old, we have 0.33348.06976. Kay x3 old, we have negative 0.4216682.464. Again, pagkuha ng x1 new, kopya lang to, ano, wala namang pagbabago. Negative 1 plus 2 times x2 old natin, we have 0.3334806.976 minus 3 times x3 old, we have negative 0.4216682.464. So, ang ating sagot dito, simplifying using calculator lang, you should be able to get 0.1863932269. Then for our x2 new, we have 1 over 9 times the quantity 2 plus 3. x1 old natin, ito na. Ano, we have 0.1863932269. Sa ating x3 old, ito pa. Negative 0.4216682.464. Then, our final answer dito, dapat ang makukuha nyo sa fourth iteration ng x2 nyo is 0.3312053252. Ano? Then, for our x3 nyo, you have negative 1 over 7 times the quantity 3 minus 2. x1 natin is ito. 0.1863932.269. x2 natin, we have ito. 0.3312053.252. Okay? So, ang x3 nyo natin, simplifying using our calculator, we have negative 0.422631.2674. Oh, so, tingnan natin yung ating ano dito, x old tsaka x new. Lumalapit na ano. Ito na lang sigurong sa x1 new at x1 old yung hindi pa masyado magkalapit. Pero pagdating kay x2 old, we have may 0.33 na. Ano? Kay x3 old, we have negative 0.42. Malapit na ano. Malapit nang makuha natin. So, sa fifth iteration, di ba sabi, perform 5 iterations. So, dito sa ating x1 old, again, kopya ulit. We have 0.1863932.269. Then, dito is 0.331205.3252. Then, for x3 old, we have negative
4226312674. Oh, sa ating X1 nyo. Sige nga, kayo na lang ang kumuha ng X1 nyo, X2 nyo, at X3 nyo. Bigay nyo na lang sa akin yung sagot. Sige, magtatawag na lang ako ha. For our X1 nyo, pakikuha po. Miss Ayumi Sato, nandiyan ka ba? Sige nga po, pakikuha nga po ng ating X1 new. Sige lang. Hindi po siya negative, positive po ang ating sagot dapat dyan. Sige po. Okay, tama yun. 0.1860. 1 na lang, ano? Kung para maikli na lang isusulat natin. Sige, sulat na pala natin lahat. 18606 08905. Sa pagkuha ng ating X2 nyo, Mr. John Gayeta, nandyan ka? Yes po. Sige nga, kunin mo nga X2 nyo natin. 0.3312015488. Okay, bilis Sumasabay Very good yun. So we have 0.331201548. Ganyan ba? Yes po, sir. Okay, so for our X3 nyo, sino ba? Mr. Lance Gerard Decas. Ito? Ano ba ito? Mr. Lance, nandiyan ka ba? Yes po, sir. Sige. If hindi maano yung mic, kahit i-type na lang yung sagot, ha? Sir, negative 0.4227256811. 6811. Okay, so tama yun. Ano? So we have negative 0.4227256811. Ano? So again, tingnan natin yung ating sa 5th iteration at 4th iteration. Again, kung walang sinabing kung kailan titigil, kung ilan ang ipe-perform na iteration, tingnan natin yung ating sagot from our previous sa bago. So dito, we have 0.186. Halos parehas na din dito, or approximately equal na sila kung ira-round off natin sa 3 decimal places. Sa X2 nyo, 0.331. Dito, 0.331 din. Kay X3 old, we have negative 0.423. Kapag ni-round off natin sa 3 decimals, 0.423. Dito sa ating X3 nyo, if i-round off din natin, we have negative 0.423. So, almost identical na, So, pwede na to kapag hindi sinabing perform kung ilan yung iteration.
Since sinabi naman na 5 iterations, edi yan ang ating final answer. No? So, our final answer should be 186060890. Sa x2, we have 0.3312015488. And for x of 3, we have negative 0.4227256811. So, any questions regarding sa Gauss Seidel? And thank you for correcting me dun sa aking maling pagsulat kanina. No? Much appreciated yon. So, any questions regarding this topic? Yes po. Sir, hindi naman po yung question po about the topic, pero yung sa ano lang po, parang convention po ng pagsusulat. Sir, pwede po kaya yung sa X1, X2, X3, pwede pong, for example, palitan po ng X, Y, and Z po? In Oo case naman, po. pwede naman. Okay, pwede po No yun, sir. problem. No problem Okay naman po. dun. Noted Any po. other questions? Ay, sir nga po pala. Isama ko na lang po. Si, ano po, sa Marita Kier po, kaya po absent. Hindi ko lang po nasabi kanina. May urgent lang pong nangyari po, kaya hindi po naka-attend po. Yun lang naman po, sir. Okay, sige. May huli ding Thank you ano po. May nag-chat si si John Lloyd Bagsit. Sige, sir, present po. Nagbusan lang po ng load. So, dalawa. Oh, any other questions? Wala na? Oh, sige po, Mr. Luigi. Ako din po, sir. Present lang din po. Kaso na-late Okay. lang po ng pasok. Kala ko may questions. Wala ka bang questions? Wala pa naman po. Yung iba, gets ba? Sige nga, thumbs up nga kung na-gets. Sige, ano? So, yan, nawala. So, kung i-compare natin ang final answers ng Gauss-Jacobi iteration and Gauss-Seidel, parehas naman yung nakuha natin. Ano? Kung i-round off man natin ito sa Jacobi iteration, nakuha natin ito is under 7th iteration. Itong si Gauss-Seidel, nakuha natin under 5th iteration. Ano? So, ito ay 7th iteration, ito ay 5th iteration. So, again, ang description ni Gauss-Seidel, kung i-compare mo kay Jacobi iterations, mas madaling makukuha yung answer kay Gauss-Seidel. Ano? Compared kay Jacobi. Pero same pa rin naman yung nakuha natin. So, if wala namang questions, ito yung topic natin for today. Ano? So, next meeting, before pala we end our meeting, ito na pala ang ating last topic. Ano? So, hanggang dito na yung inyong midterm exam. So, next meeting, online pa din naman tayo. Magbibigay na lang ako sa inyo ng problem set. Gagawa na ako para may magawa din kayo. Ano? Since wala na naman akong ituturo, hanggang dito na lang yung ating The next meeting ay mag-a-attendance na lang ako tapos magbibigay lang ng problem set. Yun lang. Then, after nun, yung sa next meeting after that week, which is face-to-face, dun ko dapat makukuha yung problem set. Di ka? Again, sa problem set, yellow paper, then name section, and kopya yung problem, engineering lettering. Tapos, dun sa ating face-to-face na yon, which is week 8, ay mag-activity na lang tayo. Ano? So, hindi ko pa alam kung magpapa-quiz na lang ako or magso-solve na lang tayo dun. Ano? Simula. So, if you have no other questions, you can leave na our meeting. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po.